Mamamatay ka na lang din naman at bakit hindi ka pa ngayon mamatay? Putang ina mo ka nang mabawasan yung mga kagaya mong gaga. Putang ina mo ka. Ha? Bakit? Ano, may gusto ka ba kay Pangulong BBM? Umaasa ka ba na iiyutin ka ng Pangulo? Putang ina, hindi naman ganun siguro kaano ang Pangulo. O baka may krusonada ka kay Congressman Sandro. Dahil hindi ka nagusto ni Sandro, kahit naman ako kung ikaw, ganyan naman ang edad mo, amoy lupa ka na, gurang ka na, talo na yung nagsasabi na BBM supporter, pero nung hindi napapansin ng gobyernong ito sila, putang ina, sasabihin nagsisi. Lalo na itong matandang babaeng itong kulang sa kantot, kulang sa dila ng puday niya dahil mabantot ng putang ina nito. Nahihiya ka ba hindi, wala ka bang kahihiyan, putang ina mo ka, Maharlika? Ha? Wala ka bang kahihiyan, Maharlika? Ha? Na sinasabi mo, nagsisisi ka na dahil sinuportahan mo ang administrasyon na to? Putang ina mo ka. Yung pinagsasabi mo sa amin noon dati, na kaming mga DDS, kaming mga nagdidepensa kay Senator Bongo, nagpatuloy na naniniwala. Ganon. Ano sinabi mo sa amin? Mga bayaran kaming DDS? Mga DDS na dilawan kami? Ha? Ikaw, ano ka? Pukin ng ina ka. Akala mo nakalimutan ko na yung pinagsasabi mong yan? Ha? Nakakahiya ka, sa totoo lang, Maharlika. Ha? Dahil hindi ka nakakantot, putang ina mo ka, dahil syunga ka, alam mo, mukha ka lang sosyal eh. Oo eh. Mukha ka lang sosyal, mukha ka lang may utak, mukha ka lang may laman, pero putang ina mo ka, nuknukan mo ng pagka-stupid ang babae ka. Tang ina mo. Ano lang tayo rito, mga marites lang tayo rito eh. Diba? Mga marites lang tayo rito, huwag tayong magpakaulol, huwag tayong mag-astang abogado. Ha? Huwag natin isa-isip na tayong mga political vlogger ay abogado. Ihanay natin ang sarili natin as mga gago. Ha? Mga gago. Ha? Iba ang abogado sa gago. Mga putang ina ninyo. Ha? Huwag nyo naman iligaw yung inyong mga manunood. Huwag nyo iligaw ng kaisipan at pananaw ang mga supporter ninyo. Kung gusto nyong magpakalunod sa kasinungalingan, huwag nyong idamay ang mga follower ninyo. Huwag nyong idamay. Putang ina ninyo, sinasabi ko nga, kumikita na kayo sa mga vlog ninyo. Kumikita kayo sa katarantaduhan. Tapos, dinadamay nyo pa yung mga tatanga-tanga rin na follower ninyo. Putang ina naman talaga. Diba? Okay, good morning. Thanks God, it's Friday. Okay, happy weekend sa ating lahat, ha? Friday ngayon, bukas, gagala-gala yan syempre. Alam nyo, gusto mga babiyahin ngayon, sa mga aakyat ngayon, pupunta ng Baguio, pupunta ng Boracay, kung saan man kayo pupunta, palagi nyong tatandaan, mag-ingat sa inyong mga pupuntahan. Good morning, Makmak. Okay, kung sino makaman Makmak, hindi ka naman siguro si Makmak Pablo. Good morning sa'yo. Ha? Good. Alam niyo mga kapatid, huwag tayong masyadong makinig, huwag tayong masyadong magpapaniwala sa mga ibang social media vlogger. Nako, ang hatid ng mga yan ay puro sama ng loob. Oo. Kung puro sama ng loob, puro hatid ay sinasabi, marites, chismis, ngak-ngak, puro kagalitan, puro paninira sa gobyerno dahil ang kanilang mga kandidato ay hindi nagwagi. Huwag nyo yung pakinggan. Huwag nyo pong paniwalaan. Bagkos ang gawin ninyo, salain ho ninyong mabuti, mga kaibigan.
Unang-una, napanood natin yung sinabi ng isang congressman na si Congressman Ernie Tevez na wala daw siyang kinalaman, wala daw siyang alam. That's all. Naglabas siya ng kanyang saloobin doon sa pangyayaring pagkamatay kay Governor Digamo. Diba? Now, mga kaibigan, lahat naman ng tao may karapatan magsalita. Diba? Lahat naman tayo may right na mag-opinion, pero lagi natin tatandaan, sana sa mga kapwa natin social media vlogger, lagi ho natin ipasok sa mga utak natin, sana makatotohanan. Hindi dahil galit ka sa gobyerno, kung ano-ano na lang ang ingangak-ngak mo. Kung ano-ano na lang ang pagsasabi mo. Dahil meron kang politiko na pinaboran. Dahil meron kang politiko na kausap mo, hindi na lang ako magtataka sa mga susunod na araw, susunod na linggo. Kausap-usap nyo na ang congressman na yan. Ini-interview nyo na rin ang congressman na yan. Oo. Di ba? Para magmukhang kawawa in social media, para maging mukhang kawawa in public, gamit ang mga account ninyo. Dahil saan? Dahil sa halaga. Hoy, wala akong pinapangalanan, mga kaibigan, ha? Kanya-kanya tayo ng opinyon, kanya-kanya tayo ng kuro-kuro. Ang sabi ko nga, hindi ako nagsimula kahapon sa pagiging vlogger. Hindi ako nagsimula sa pagiging vlogger nung panahon ng pandemic. Wala pa si dating Pangulong Aquino, wala pa si dating Pangulong Duterte, at itong kasalukuyan administrasyon, nagsusocial media vlogging na ako. Kaya alam ko kung ano ang kalakaran, alam ko kung ano ang dahilan kung bakit todo depensa ang iba sa mga ibang mga politiko. Kasi nagkataon naman kasi, mga kapatid, itong sinasabing congressman na sangkot daw di umano sa pagpatay daw kay Governor Digamo, hindi ata kapartido ng administrasyon na to. Hindi ka partido talaga. Ngayon, may mga nahuli na mga suspect na ganitong ginawa. Ang nakakatawa kasi, pinalalabas ng mga kaibigan natin, kaibigan ko, personal. Ewan ko kung kaibigan pa rin nila ako. Ewan ko kung anong tingin nila sa akin ngayon. Gimmick daw ito ng DOJ. Gimmick daw ito ng DILG. Na ang nasa likod daw, ito na naman DOJ. Ito na naman daw na DILG. I don't know kung bakit dinidikit ang pangalan ni Secretary Remulla, ni Secretary Abalos, ng mga putang inang ito. Oo. Hindi ko alam. Mga investigador ba kayo? Putang ina, mga vlogger kayo Vlogger tayo, guys. Alam nyo, kung gusto nyong makatulong, gusto nyong malagyan ng hustisya ang kamatayan ng gobernador na yon, pabayaan natin ang hustisyang gumulong. Pabayaan natin ang mga alagad ng batas ang mag-imbestiga. Kayo ba ang namatayan? Kayo ba ang biktima? Putang ina, mga ano lang tayo rito, mga marites lang tayo rito Diba? Mga marites lang tayo rito, huwag tayong magpakaulol. Huwag tayong mag-astang abogado. Huwag natin isa-isip na tayong mga political vlogger ay abogado. Ihanay natin ang sarili natin as mga gago. Mga gago. Iba ang abogado sa gago. Mga putang ina ninyo. Huwag nyo naman iligaw yung inyong mga manunood. Huwag nyo iligaw ng kaisipan at pananaw ang mga supporter ninyo.
Kung gusto nyong magpakalunod sa kasinungalingan, huwag nyong idamay ang mga follower ninyo. Huwag nyong idamay. Putang ina ninyo, sinasabi ko nga, kumikita na kayo sa mga vlog ninyo. Kumikita kayo sa katarantaduhan. Tapos, dinadamay nyo pa yung mga tatanga-tanga rin na follower ninyo. Putang ina naman talaga. Di ba? Nakakaloka. Totoo lang. Nakakaloka. Dahil nagkataon ba na ang DOJ Secretary ay kalaban ng inyong pinagtatanggol na dating Director General ng isang ahensya ng gobyerno? Dahil hindi kayo nagtagumpay na sirain ang DOJ Secretary na si Crispin Remulla. Ngayon kung ano-ano na naman ang ataking pinagagawa ninyo, Diyos ko. Tignan nyo nga sarili nyo. Meron nga dyan isang vlogger, putang ina. Natatawa ako sa iyo, kaibigan. Hindi sa iyo bagay ang vlog. Sa sobrang mukha kang tanga. Tang ina ka. Nagmumukha ka ng iingot-ingot sa mga pinagsasabi mo. Na akala mo abogado ka. Akala mo alam mo yung batas, putang ina mo ka. Isaksakan ka naman ng pagkabobo. Hindi ko napapangalanan kung anong pangalan mo, kaibigan. Hindi ko napapangalanan. Alam mo sa sarili mo kung sino ang nagpapalamon sa iyo. Yung asawa mo. Di ba? Na ikaw ang lalaki, nakalaki-laki ng katawan mo, o wala akong pinapangalanan. Ngayon, kung magre-react kang putragis ka, wala akong pakialam sa iyo, I don't care. Mahiya ka, kaibigan. Mahiya ka. Mahiya ka. Babae ang nagtatrabaho, ikaw nandiyan ka lang sa bahay. Di ba? Bakit yung isang partner mong vlogger, bakit natigil yung ginagawa ninyo? Bakit humiwalay sa'yo yun? Pasing nga sa ugali mo, putragis ka. Na asal. Alam niyo, ako naniniwala, karamihan ng mga ibang political vlogger, hindi ko nila lahat hindi ko nila lahat, mga kaibigan. Karamihan sa mga political vlogger, ako hindi ako kasama dito. Mga psychotic. Oo. May topak sa ulo. Ako hindi ako kasama dyan. Mga may sira ang ulo, may mga tuktok. Totoo lang. Kung ano ang trending, yun ang sasakyan nila para lang makagawa ng kwento. Para may masabi, para may mamema-lamang. Oo. Para may mamema lang. Alam nyo guys, kung ako kay Secretary Remulla, total DOJ Secretary siya, pagkakasuhan niya lahat ng mga putang ina mga vlogger na nagsasalita ng kung ano-ano kasinungalingan sa kanya. Pero hindi ginagawa ng mama Hindi ginagawa. Dahil busy yung mama sa kanyang trabaho bilang Justice Secretary Hindi niya pinapatulan kasi hindi na makapatol-patol. Pero ang nakakatawa rito, doon sa mga putang inang ibang... Alam mo, pag nakasuhan din naman ang mga ito, itong ibang mga vlogger na nagpapanggap na may utak, na matatalino daw kuno, putang ina, pag nakasuhan to, mananahimik ang mga putang inan to. Ewan ko lang kung hindi kayo magbilang ng mga bulbul ninyo, mga putang ina ninyo. Okay lang mag-vlog. Pero yung puro kasinungalingan, puro puot at galit ang pinapakalat ninyo, puro kaululan, dahil sinabi nung isang vlogger, sinabi nung isa, salain nyo. Salain nyo. Salain nyo. Hindi yung puro kayo kaululan, putang ina.
Puro ka fake news ang pinag-ano ninyo. Di ba? Ito, nag-aasta kayong abogado ni Congressman Tevez. Magkano ba binigay? Natural, wala nga amin dyan. Di ba? Wala nga amin dyan. Huwag tayo magpakaingutan, putang ina naman. Kung mahal ninyo ang ating bayan, doon sa nagkasabing mga vlogger, mahal ang ating bansa, bakit hindi tayo magkaisa? Di ba? May maganda naman nagagawa ang gobyernong ito. Yes, ang gobyerno ni Pangulong Marcos, ni BBM, hindi naman siya perpektong tao. Pero kahit papaano, may nagagawa yung mama. May naaayos. Di ba? Kahit naman nung panahon ni dating Pangulong Duterte, marami rin batikos, pero marami siyang nagawang mabuti. Normal sa isang administrasyon na may pagkakamali. Okay lang yung maging oposisyon ka, maging kontrabida ka sa gobyerno, pero ilagay. Wag yung puro kasinungalingan, putang ina ninyo. Nakakahiya. Napaghahalata na mga mangmang kayo. Putang ina ninyo. Ay, shout out nga pala kay Takero. Kagabi magkausap kami ni Takero kagabi. Kagabi magkakwentuhan kami, video call kami kahapon ni Takero. Takero Miyamoto, magkakwentuhan kami. Ang sabi niya nga sa akin kagabi, "Oy, Kuya Ninyo, kailan ka babalik ulit sa political vlog topic mo?" Sabi ko, putang ina, nakaka-stress. Nakakabwisit, nakakakupal. Nakakakupal. Yun ang sinabi ko sa kanya. Yung iba dyan nagpapanggap na matalino pero mga bobo naman. Nakakairite. Ako guys, nanunood ako kung kani-kaninong vlogger na mga content politika. Pero yung iba, I'm sorry guys yung iba wala sa hulog eh. Wala sa hulog, sa totoo lang. Wala. Sumasakay lang sa isang isyo na wala namang kaalam-alam. Gamitin yung kukutin nyo, mga putang ina ninyo. Sasabihin nyo, pinag-iinitan si Tevez. Sinasabi ninyo, api si Tevez. Doon sa security guard. Balikan natin to. Speaking of Tevez, hindi kayo naawa doon sa security guard na pinaluhod ng anak niya, na tinutukan ng baril? Bakit doon tahimik kayo? Bakit doon hindi kayo nagsalita? Anak lang yun anak lang ni Congressman Tevez yun. Yung ginawa ng anak niya sa isang eksklusibong subdivision, I don't know kung saan lugar yun, kung sa Biipong Paranaque or sa Tirapura, I don't know kung somewhere in Metro Manila. Bakit doon hindi nyo kinundi na yung ginawa ng anak niya na panunutok ng baril? Nabuti na lang at sa awa tulong ng Diyos hindi nakalabit yun. Na kung saan kita-kita sa camera, sa video. Bakit doon tahimik kayo? Sasabihin nyo ganito, ganyan. Anak pa lang yun, ni Tevez Anak pa lang yun. Anak pa lang yun. Yung tatay pa kaya, kung ano naman rin ang pinaggagawa. Bakit doon hindi nyo kinundi na? Bakit doon tahimik kayo? Kaano-ano nyo ba si Tevez, itong mga ibang vlogger? Kung makaasta kayo, kung maka-react kayo, akala ninyo, kamag-anak ninyo. Puro lang kayo content. Putang ina ninyo. Sabi ko nga sa inyo, magsunugan tayo. Huwag kayo magpaka-impokrito, mga putang ina ninyo. Kaya kayo nagbablog, kaya kayo nagtatapik dahil sa pagkakakitaan ninyo ang bawat content. Wala kayong pakialam kung katotohanan, kasinungalingan. Puro katarantaduhan lang naman ang ginagawa ninyo para pagkakitaan ang vlog. Ako sinasabi ko, taas noo ko sinasabi, hindi nakamonetize ang aking channel. Hindi ako sumasahod. Putang ina ninyo. Freedom of expression. Pukin ng ina ninyo. Sasabihin ninyo, malaya tayo.
Tang ina ninyo. Pinagwawatak-watak nyo lang ang Pilipino, pinaghahati-hati lang natin ang bansa eh. Tandaan nyo guys, political vlogger tayo, influencer tayo, ilagay naman natin sa lugar yung ginagawa natin ng iba dyan. Hindi puro na lang ngak-ngak sa gobyerno. Parang wala nang ginawang matino ang gobyernong ito. Ako sinasabi ko, hindi ako pro Marcos. I'm proud as Iskonyan. Ha? Proud ako na Iskonyan. Pero, bilang simpleng mamamayang Pilipino, bilang part ng gobyerno, obligasyon ko ang sumunod. Hindi yung putang ina, hindi nyo lang kapartido si BBM. Hindi lang kayo nakakaano sa gobyernong ito. Bunganga kayo ng bunganga ng puki ng ina ninyo, na kung ano-anong pinagsasabi ninyo mga putang ina ninyo, pati yung mga tangat bobo na mga follower ninyo, dinala nyo pa sa kaululan ninyo. Inan talaga ninyo. Ha? Lalong-lalo na yung pati yung lawlaw ang suso na nasa Amerika, na si Maharlika. Putang inang yan, nakakahiya ang babaeng yan. Naturingan pa naman ang pakilala. Ha? Pakilala niya nung una nung eleksyon. BBM. Putang ina, nung nanalo yung kanyang pinangangalandakan at nung hindi nakaporma at hindi nakabola doon, putang inan to. Ayun, naggangak-ngak na kung ano-anong pinagsasabi kay BBM. Ha? Anong alam mo sa issue dito? Nasa Amerika kang putang ina mo ka. Ha? Yung sinasabi mong meron kang information, puro kasinungalingan yan eh. Pukin ng ina ka eh, marites ka eh. Tang ina ka. Tang ina mo. Ano? Lenny ka pa rin. Pukin ng ina mo. Magsama kayo ng tanga mong Lening na yan. Ha? Tang ina, nakakahiya. Ako sinasabi ko, proud akong Iskonyan. Kahit hindi nanalo yung kandidato ko, pero yung kandidato ko, nag-bold, nagsabi, na respeto ang kandidato na nanalo ngayon, nagsalita ng mamamayan. Mahirap bang sumunod doon? Tapos kayong mga ibang sumuporta kay BBM, na hindi ata napansin, hindi nakapwesto na, putang inang yan, atungal kayo ng atungal, mga puki ng ina ninyo talaga. Oo, mga hindot kayo, mga puki ng ina ninyo. Ha? Ito sinasabi ko sa inyo, ha? Para matauhan kayong mga puki ng ina ninyo, itry nyo tong halikan. Ito, himurin nyo to. Yan. Himurin nyo yan. Yan. Dilaan nyo ang pit ko. Putang ina ninyo. Dahil mga mangmang kayo, mga bobo kayo, dilaan nyo ang pit ko. Mga putang ina ninyo. Diba? Ganyan kayo kabobong ka-stupidong mga puki ng ina ninyo. Ha? Pati yung mga karami nanonood ng political vlog, mga may edad na, imbis hindi na i-stress yung mga lolo't lola dyan, yung mga dakilang chismosang nanonood sa atin, na hindi dapat na i-stress, lalo nyong ini-stress ang kaisipan, mga putang ina ninyo. Yun na lang ba ang gagawin ninyo? Puro paninira, puro kakwentong gawa. Tang ina talaga. Hindi ba kaululan? Hoy, good morning sa boyfriend kong nasa Amerika na si Byron Sa. Good morning sa iyo, Daddy. Daddy, namimiss ko na ang kiss mo. Nandiyan na ka pala, Byron, ha? Good morning. Yan. Si Byron, BBM yan. Oh. Pero hindi naman bumabaliktad. Oh. Nakakaasar eh. Lalo na yung nagsasabi na BBM supporter. Pero nung hindi napapansin ng gobyernong ito sila, putang ina, sasabihin nagsisi. Lalo na itong matandang babaeng tong kulang sa kantot, kulang sa dila ng puday niya dahil mabantot ng putang inan to. Nahihiya ka ba hindi, wala ka bang kahihiyan, putang ina mo ka, Maharlika? Ha? Wala ka bang kahihiyan, Maharlika? Ha? Na sinasabi mo, nagsisisi ka na? Dahil sinuportahan mo ang administrasyon na to? Putang ina mo ka. Yung pinagsasabi mo sa amin noon dati, na kaming mga DDS, kaming mga nagdidepensa kay Senator Bongo,
Nagpatuloy na naniniwala. Ganon. Ano sinabi mo sa amin? Mga bayaran kaming DDS? Mga DDS na dilawan kami? Ha? Eh ikaw, ano ka? Pukin ng ina ka. Akala mo nakalimutan ko na yung pinagsasabi mong yan? Ha? Nakakahiya ka, sa totoo lang, Marlica. Ha? Dahil hindi ka nakakantot, putang ina mo ka, dahil syunga ka, alam mo, mukha ka lang sosyal eh. Oo eh. Mukha ka lang sosyal, mukha ka lang may utak, mukha ka lang may laman, pero putang ina mo ka, nuknukan mo ng pagka-stupid ang babae ka. Tang ina mo. Ha? Ganyang ka kagago. Kagaga. Puki ng ina mo ka. Ha? Ang sabi ko nga sa'yo, putang ina mo ka eh. Magkita tayo sa Pilipinas, kundi kita sa bunutan, putang ina mo ka. Ha? Nakakahiya, madam. Mamamatay ka na lang din naman at bakit hindi ka pa ngayon mamatay? Putang ina mo ka nang mabawasan yung mga kagaya mong gaga. Putang ina mo ka. Ha? Bakit? Ano, may gusto ka ba kay Pangulong BBM? Umaasa ka ba na iiyutin ka ng Pangulo? Putang ina, hindi naman ganun siguro ka ang Pangulo. O baka may krusonada ka kay Congressman Sandro? Dahil hindi ka nagusto ni Sandro, kahit naman ako kung ikaw, ganyan naman ang edad mo, amoy lupa ka na, gurang ka na, putang ina ka, nakakahiya, ganyan, madam. Ha? 10. Alam mo doon sa mga nagtatanggol ngayon kay Maharlika, na mga binakbakan dati ni Maharlika, na mga DDS, ngayon sumusuporta na kay Maharlika, putang ina ninyo, para kayo mga gago. Sinabihan kayo dati tayo lahat sinabihan yan, na mga DDS na dilawan tayo. Mga bayaran daw tayo. Ngayon, kamping-kampi na kayo dahil nagkataon na naging anti-Marcos na si Maharlika. Kinain nyo rin yung pinagsasabi ng putang inang yan. Mga lensi kayo. Ganyan kayo kaulol, mga pukinang ina ninyo. Mga sanabagan. Lahat ng post ay Ina ninyo. napapaglalaki sila. Tigilan ninyo yung kaleksihan nyo. Sasabihin Tandaan ninyo. Hindi ako kahapon nagsimula sa pagiging social media vlogger. Pukin ng ina ninyo. Alam ko ang galawan ng isang political vlogger. Tang ina ninyo, natural, walang aamin sa inyo dyan. Sasabihin nyo, ilabas mong ebidensya, kalbo. Natural, walang pirmahan yan eh. Verbal tayong nag-uusap-usap. Putang ina ninyo, lahat kayo dyan, lahat tayo, binayaran dati. Tang ina ninyo, kaya huwag kayong mag-inarte. Alam ninyo kung ano ang lugar dapat na kinalalagyan nyo. Pero yung patuloy kayo magkakalat ng kasinungalingan, mga putang ina ninyo, nakakahiya. Nakakahiya. Nakakahiya, sa totoo lang. Tang ina ninyo, 2020 na. Puro kagaguhan na naman ang pinag-ano ninyo. Rimulya, rimulya, rimulya. Puro kayo rimulya ng rimulya. Dahil hindi lang, alam nyo, magpasalamat kayong mga putang ina ninyo, hindi kayo pinapatulan ni Secretary Rimulya. Hindi kayo pinapatulan ni DILG Secretary Benor Abalos. Ang ina ninyo. Kasi hindi naman talaga kayo kapatol-patol. Sa totoo, ang dali nyong trabahuhin. Ang dali. Ang dali-dali nyong trabahuhin. Napakadali kayong trabahuhin sa totoo lang. IP address lang. Ang dali lang ilukit ng mga IP address ngayon. Tangina. Napakadali. Sabi ko nga kanina, okay ka lang maging opposition, maging contra-government, pero please, ilagay sa totoo. Ilagay sa lugar. Ilagay naman sa tama. Hindi yung, putang ina, wala ka naman ebidensya, wala ka naman talagang alam doon, naghahasta kayong abogado. Dahil galit lang kayo sa isang dalawang personalidad, sa isang personalidad. Di ba? Dahil galit,
Eh dito na nga lang, sa grupo ng pinagtatanggol yung dating Bucor. Ako hindi ako kasama dyan. Pero ang dami ko nakakausap ng mga vlogger dyan. Ngayon nag-aaway-away na. Di ba? Pataasan na ng ere. Di ba? Kayo nag-aaway na dyan, nagbabanggaan na kayo dyan. Yung isa nga dyan, atungal din ng atungal. Pero nagagalit yung grupo mismo nung tropa nung Bucor. Yung nakapaligid kay Bucor dati. Ako wala ako dyan, pero may mga kakilala akong nasa loob dyan. Hindi ko na lang papangalanan kung sino yung mga nakakausap ko dyan. Nakakahiya. Di ba? Nakakahiya, guys. Ha? Kung wala kayong natitirang kahiyan sa sarili nyo, mga putang ina ninyo, huwag nyo naman iligaw yung mga follower ninyo. Tandaan ninyo, mga putang ina ninyo. Ha? Pinagkakitaan nyo yung follower ninyo, pinapadalang kayo ng GCash, pinapasahod kayo sa YouTube, pero inuulol ninyo. Mangmang na nga yung follower ninyo, ginagawa nyo pa lalong mangmang. Ha? Ginagawa nyong gago. Tang ina ninyo. Nakakahiya pag ganun. Ha? Huwag ganun. Tang ina ninyo. Ha? Alam mo, ang dalangin ko ngayon araw na to, sana atakihin kayo sa mga puso nyo. Ha? Dahil first Friday ngayon, mga putang ina ninyo, itry nyo magdasal, magsimba sa Quiapo. Ha? Itry ninyo. Wag puro ka hindutan, wag puro ka lechehan, mga putang ina ninyo. Nakakahiya. Totoo lang. Ha? Ipakita nyo naman na kahit papaano, may malasakit kayo sa bansang ito. Ha? Hindi nyo masasabi na nagmamalasakit kayo sa bayanan. Hindi nyo pwedeng sabihin na nagmamalasakit kayo sa bansang Pilipinas, na mahal nyo ang bansa. Kung puro kasinungalingan, puro paninira, puro gawang kwento dahil narinig nyo kay ganito, kay ganon, putang ina ninyo, hindi nyo masasabing nagmamahal kayo sa bansa. Isa kayo sa nagbibigay ng problema sa bansang Pilipinas, mga putang ina ninyo. Ha? Huwag nyong gamitin ang pagiging social media vlogger. Tang ina, nakakahiya. Ha? Uulitin ko, hindi ako Marcos vlogger. Ha? Ako, ang channel ko, ang page ko, hindi ito nakamonetize. Ha? Hindi ako kagaya ng ibang vlogger dyan ng mga inutil. Hindi ko nila lahat. Ha? Sabi ko, hindi kagaya ng iba. Ha? Hindi ko nila lahat. Kaya nagbablog, kaya nagkukuda, galit na galit sa gobyerno, para pagkakitaan ang pagbablog. Ha? Tigilan nyo ako sa kaartihan ninyo, mga puki ng ina ninyo. Ha? Ha? Isa lang may bibigay ko sa inyo. Ito, takina ninyo. Mga leche kayo. Ha? Mga takina ninyo. Ha? Saksakan nyo ng pagkahiyo. Mga leche kayo. Ha? Pero in fairness, namimiss ko talaga yung mga salitang putang ina ninyo. Oh, namimiss ko. Hindi talaga, minsan hindi ko talaga mapigilan na magtatapik ng ganito Minsan pag sobra-sobra yung mga ulol na vlogger, putang ina. Nakakaulol. Oo. Sarap yung pagbubuljakin, mga putang ina ninyo. Mabuti sana. Mabuti sana kung yung mga ibang vlogger dyan, mga gwapo, putang ina. Okay lang Hindi naman kagwapo yung ibang vlogger. Ay nako, nagpipiling gwapo. Ang papangit naman ng iba, yung iba pa dyan, dugyot pa. Putang ina. Diba? Life is beautiful! Ika ka! Diba? Yan ang pairali natin. Life is beautiful! Diba? Maraming guwapo! Diba? Life is beautiful! Diba? Life is beautiful lang. Huwag masyadong mainitin ng ulo. Putang ina, pinapainit nyo mga bulbul nyo. Ha? Tandaan ninyo. Ito, uulitin ko to Doon sa mga vlogger, na mga political vlogger, na wala nang ginawa at wala nang inatupag,
puro kamaritisan, puro kasinungalingan, puro gawang kwento, puro tagpi-tagpi. Ito ang gawin ninyo, mga putang ina ninyo. Dahil mga mangmang kayo, putang ina ninyo. Ito. Yan. Dilaan nyo yan. Oh, dilaan nyo lang yan. Ha? Dilaan nyo. Yan. Dahil mangmang kayo, tanga kayo, dilaan nyo ang puwit ko. Ha? Dilaan nyo, mga putang ina ninyo. Yan ang imurin ninyo. Putang ina ninyo. Imurin nyo ang butas ng puwit ko. Matutuwa pa ako sa inyo, mga putang ina ninyo. Huwag kayong ulol! Noong isang araw nga, may tumawag sa akin, mga follower ko, mga may edad na, nyo, namimiss ko na yung mga topic mo sa social media, yung pagiging vlogger mo sa pagiging political vlogger. Lalo na yung pagpapakita mo ng puwet, namimiss ko na yan, ninyo. Mga ganon-ganon. Sabi ko, bakit Pumnay? Wala pa rin bang gumagaya sa style ko? Nyo, wala pa rin nyo. Palipat-lipat ako ng ibang vlog. Wala pa rin nakagawa ng katulad sa iyo. Bakit, Nay? Namimiss mo na? Padalan mo ako ng Gcash. So medyo matagal na po na papabalita at naririnig po natin sa mga sulok-sulok, mga kanto-kanto ng mga marites na eto nga daw pong si Maharlika ay tila meron po yata nga gusto kay PBBM at na-frustrate lang, naging bitter kasi hindi siya nagustuhan ni PBBM kahit nga maging ambassador ba diyan sa California, hindi po siya naging tauhan ng gobyerno. Eto pa lang si Maharlika, sumuporta lang kay PBBM noong panahon ng eleksyon kasi meron po siyang kagustuhan na mapwesto sa pamahalaan. Syempre, bago ka naman syempre mapasok sa pamahalaan, kailangan ikaw ay Filipino citizen. Si Maharlika, hindi naman to Filipino citizen na. 'Di ba? Tapos ito po nga si Maharlika din ay mahina po isip, mahina utak. Nakikita niyo naman mga argumento niya, yung kanyang mga binibitiwang salita, 'di ba? Ito po talagang pang lang to, pang maritesan lang to. Hindi po ito pwede sa public service. Hindi po pwede sa public service ang maangas, mayabang at akala mo kung sino. Nako, aayawan ka ng taong bayan, 'di ba? Ngayon, kapag ikaw ay pumasok din sa gobyerno, kailangan ikaw ay pasado sa civil service. Paano ito makakapasa sa civil service? Bobo nga. Diba? Kaya po, ang nito, kagustuhan nito na maging taong gobyerno, hindi po nagkatotoo. Kaya pala ito nagpapansin kay PBBM noong panahon ng eleksyon, dahil nga po, alam niyang mananalo ito at akala niya tatanaw ng utang na loob si PBBM at bibigyan siya ng pwesto sa gobyerno. Katulad ng ginawa ni Digong, nagkaroon ng utang na loob sa kanyang mga kaibigan, sa kanyang mga supporter, 'di ba? Kahit po mga bobo nilalagay po sa gobyerno. Katulad nitong si Vivian Velez at itong si Mocha Yuson, 'di ba? Inilagay ni Digong sa pamahalaan, nagkanda leche-leche. 'Di ba? At lahat po ito ay naniningil ng utang na loob. Akala ni Maharlika, ganun din si PBBM, style ni Digong. Hindi po. Di ba si Digong, may utang na loob siya kay Michael Yang. Ginawa niyang economic advisor. Ano nangyari? Nagkanda leche-leche din. Pinasok tayo ng mga tsekwa. Di ba po? Kaya itong si Maharlika po talaga ay frustrated na frustrated. At marami nga pong nagsasabi na in-love daw ito kay PBBM. Nako, malayong malayo, malabong malabo. Wala ka kahit sa kuko, sa dumi. Kuko, dumi sa kuko ni First Lady Lisa Araneta Marcos. Walang panama, wala po. Hindi po pumapatol ang ating Pangulong Bongbong Marcos sa isang tawag dito, gold digger, sa isang burikat. Hindi po ganyan ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Disenteng tao po ito. Siguro kung sa mga mangkanor diyan po sa Malacanang, pwede pa.
'Di ba? Nung panahon ni Digong, sayang dapat nagpamangkanor ka noon. Maharlo ka, 'di ba, kay Digong. Baka ikaw ay napwesto sa pamahalaan ni Digong. Kaya lang hindi ka naman na sumapi kay Digong noong time na 'yon. Kaya ngayon dito ka sumisipsip kay PBBM. Kaya lang nga hindi ka pwede kay PBBM. Mahina ka eh. Marami ka lang manonood pero hindi po ibig sabihin noon porke maraming nanonood matalino yung pinapanoodan. Minsan po kaya po maraming nanonood doon kay Maharlika kasi ang kanilang mga inaasahan na mga katarantaduhan at mga sinasabing kapalpakan kuno ng ating Pangulong Bongbong Marcos, yun yung sinasabi ni Maharlika. Nauuto niya ang mga kababayan natin na nanonood doon. Kaya po, etong si Maharlika, patuloy sa paninira sa ating Pangulo at sa ating First Lady kasi nga po, yun yung binabalik-balikan sa kanya. Try nyo, mag-iba ng topic yan, mag-iba ng ng vlog yan. Tignan nyo kung may manood, di ba? Pag mga personal vlogs nga niya, kukunti lang ang views. Pero pag binabanatan niya si PBBM, di ba? Napakaraming views. Hindi ibig sabihin nun, matalino, magaling. Yung iba, kaya doon pumupunta kasi nga, yung kanilang iniisip, yung kanilang mga delusyon, yung kanilang mga frustration kay PBBM, doon nila napapanood. Sinasabi ni Maharlika, kaya binabalik-balikan nila. So, sensya ka na Maharlika ha. Marami kang babae kaya ayaw ni PBBM sa'yo. So, yun lamang po. Maraming salamat sa pagsama nyo dito sa aking vlog na ito. Ingat po kayo lahat. Nasa mang panig kayo ng mundo, huwag po kayong maniniwala sa mga ganyang tao. Lalo na kay Maharlika. Luka-luka nga di ba? Ba't nyo papaniwalaan? So, yun lamang po. Momo chup chup. Love you, love you. God bless us all. Pilipinas. God first.